So, kamusta po? Nandito po tayo ngayon sa may Araneta Coliseum para sa Manila Clasico. Yan po. At yan, nakita nyo sa likod ko, mga bumibili po ng ticket. Halos sold out po yung Araneta. Yung buong lower box, yung patron, sold out na pagdating ko pa lang. So, meron na lang pong upper box, tapos meron na lang Gen Ad. So, yun na lang po ang pwedeng bilhin. So, mukhang malaki-laki po yung Ginebra crowd o yung PBA fans na manonood po para sa Manila Clasico ngayong hapon. Okay? Pero ang tanong po ng karamihan, nasaan daw si Justin Brownlee? Okay? But kasi ang balita, dapat mag-a-assistant coach muna habang inaayos pa yung sa Asian Games niya. 'Di ba? Pero sa ngayon ay wala pa rin. So ito po, merong balita, nagsalita po si Quinito Henson. Ayan, apparently, the decision is taking longer than usual because the Asian Games isn't under FIBA's direct jurisdiction and use the facilities of yung ITA for doping analysis. Asian Games eligibility, for instance, isn't aligned with FIBA, but playing rules, officials, and technical operating procedures are. O, tapos in-explain din niya that there's a chance that he could return as early as January dahil because yung point of extraction factor. Ibig sabihin, kung 3 buwan yung kanyang penalty, kung kailan kinuha yung pong injection sa kanya, doon po magsisimula yung bilang hanggang siya po ay pwede nang makabalik sa January just in time para po sa playoffs ng Commissioner's Cup for Ginebra. Okay, so sa ngayon po, si Justin Brownlee ay nasa Amerika pa. Ito, basahin natin. Ayan, he is still in Los Angeles waiting for his impending sanction from FIBA. Okay, so actually, pwede naman ding makalaro pa sa Ginebra itong si Brownlee kasi wala pa namang desisyon. Pero iniisip siguro ng Ginebra management, makakagulo pa. Ganun din naman kapag lumabas yung desisyon, tapos kung kailan siya, di ba, baka magkausog-usog pa kaysa mas makabalik siya ng mas maaga. So might as well tapusin na lang yung desisyon, hintayin na lang, tapos by January ay pwede na si Brownlee and dun sa mga susunod na FIBA competitions pwede na siya. Except sa February kasi meron pang PBA noon. So baka by July, pwede siya doon sa Olympic qualifiers kung saan kasama pa rin yung Pilipinas. So yan po ang balita dito kay Brownlee kasi po marami po ang naghihintay. Marami ang curious. Nasa na ba si Justin Brownlee? Maganda yung performance ni Tony Bishop. Pero syempre iba pa rin si JB. Merong mga nakita ko yung iba kinukumpara yung dalawa. Sa akin, there's no point of comparison naman. Diba? Parehong magaling. Magkaiba yung kanilang skills pagdating sa basketball. Iba yung laro ni Brownlee, iba yung laro ni Bishop, pero pareho silang magaling. And syempre, mas malapit yung puso natin doon sa Pinoy. Kay Brownlee, syempre. Kahit naturalized, Pinoy na Pinoy ang tingin natin dyan kay Brownlee. So, sa akin, hindi na dapat pinagkukumpara. Si Tony Bishop, tinanggap niya yung challenge to be the replacement of Brownlee. And maraming salamat para doon. At ngayon po, ayan na. Ang dami na pumapasok. Maganda din kasi yung unang game eh. Meralco versus San Miguel. So hopefully, baka makapasok na si Kit. Sana, mapaglaro na naman siya. So makikita po natin pagkatapos nun. Of course, ang League number 1, Magnolia, makakalaban na po ang Ginebra Gin Kings. Mabigat po na laban yan. Malakas na team ang Magnolia. Ang pang-asar ng mga Ginebra fans sa Magnolia, sa umpisa lang magaling, pagkatapos sa mga playoffs na, sa finals na, doon na nawawala. Pero malakas yung kanilang import, si Tyler Bay, malakas yung kanilang yung mga locals nila. Syempre nandiyan pa, and mamaya maghaharap din yung dalawang magkapatid na Hanmisi. So kailangan tutukan po yan ngayon. So ako po, papasok na. Hindi ako nakabili ng magandang ticket sa medyo taas tayo, pero importante, makasama po natin yung pong mga kabarangay, ma-enjoy natin yung pong laro, yung Manila Clasico, and buhay na naman ang PBA. Ayun talaga. Nagsimula yung liga, wala yung Ginebra, ang tumal, ang baba ng benta. Nung pagdating po ng Ginebra, yan na buhay na naman. Sold out na yung lower box, pababa. Dito pong Araneta Coliseum. So let's enjoy the game.
Nood po tayo ngayon, nagsisimula na yung San Miguel, tsaka yung Meralco, pagkatapos po noon, Ginebra na, tsaka Magnolia, Manila Classico. Alam mo yung Magnolia, naisip ko lang, no, parang mas maganda talaga kung ibalik na talaga sa Pure Foods na pangalan. Ano, naghahanap yung liga, paano lalakas? Kasi iba pa rin yung sentimental na kurot pag Pure Foods eh. Ano, dapat ibalik na nila yan. Tapos hayaan na nila yung Chooks to go makapasok sa PBA. Pero anyway, Manila Classico, nood po tayo. Okay, so see you po sa next video guys. Kita tayo sa loob. Bye-bye.